Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng ad promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libro ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng aliman na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng araw ng Kagitingan, April 9, 2024. So, ipinagdiwang ang araw ng Kagitingan nitong 2024 bilang paggunita sa ating magigiting na bayani noong panahon ng Hapon, partikular sa mga nagdepensa o lumaban sa bataan at koridor. Sa araw na ito, nasakop ng mga Hapon ng bataan o pagbagsak ng bataan o depensa ng ating kasundaluhan at mga Amerikano, etc. etc. So yun, ito yung ating tinungyang topic, yung pagdiriwan ng araw ng Kagitingan yung last April 9, 2024. So sa ating April ipinagdiriwang natin ito sapagkat ito yung araw kung saan ito yung araw na pinagdiriwang ng ating bansa mula sa pamahalaan yung araw ng Kagitingan, which is this day ito yung bataan. Ito yung sinasabing pagkadipit ng mga sundalong Amerikano at Pilipino na dumepensa sa ating bansa laban sa mga Amerikano. Yung Polo Bataan. April 9 yun. 20 yun, nung panahon noon, April 9, 1942. So, yung ginawa na rin araw ng Kagitingan, which is na yung pagdepensa ng ating mga kasundaluhan na isang malaking kabayanihan, ang pagbubuwis ng buhay ng ilang mga sundalo, batalyon din yun, na nabuwis ang buhay para depensahan yung ating bansa mula doon sa Hapon, yung mga panahon nun. Kahit na nasa 76 o more than yung ating pwersa, ay nagapi ng Hapon yun sapagkat malakas yung pwersa ng Hapon na madipit yung ating, kung saan nung parang tinataya nung Hapon, mga isang buwan lang takop na tayo, pero katagal ng 3 buwan yata doon sa mga Hapon para napensa ng ating mga kasundalo. Diba? Napakaraming sundalo yun, di ba? Pero ganun kalakas ang ginawa ng Hapon noon. Ba't hindi naman yung nakuha ng ganun kadali yun? Dahil nga sa ng mabigat din yung ating maraming sundalo na yun laban doon sa, pero masyado mabigat ang pwersa ng Hapon para matalo yung napakarami na yun. But they nakipaglaban sila na lubos para lang yung pagdepensa. Pero talagang marami yung masasabi na siguro, kaya napilitan sila na iligay yung ating pwersa nung general ng Amerikano na siyang nagpagkasundo doon sa pagsuko nila. So, batalyang Pilipino at Amerikano at iba pang pwersa ang lumaban sa Hapon sa pananakop nila sa lakas ng pwersa ng Hapon ay naigupo nito ang ating magigiting na bayani na lumaban sa kanilang, kaya napilitan isuko ng ating pwersa na sa Hapon ng digmaan. So dito naganap ang Death March of Bataan na kung tinatayang 76,000 batalyong Amerikano at Hapon ang nagmarcha mula Bataan hanggang Tarlac upang ikulong sila doon bilang po o prisoner of war. So yun, yung natira na 76,000 napasuko yun, yun ay pinaglakad, yung sinasabing Death March, pinaglakad sila mula Bataan to Tarlac. Yung Tarlac camp, doon sila ikinulong bilang po prisoner of war. So hindi ganito nung Hapon yung karapatan ng mga Pilipino, yung karapatan ng mga prisoner of war. Kasi kapag nadipit ka, prisoner of war ka, so may karapatan ka ngayon. Hindi yun masyadong nirespeto ng Hapon dahil nga marami doon sa Death March yung namatay na mga Pilipino at saka Hapon patungong Tarlac. So yun, so ay ang pinahirapan sila roon habang naglalakad patungo. Yung iba ay hindi kaya, syempre malayo kasi yun, milya ang layo nung Bataan sa Tarlac. So hindi nakayanan ng iba na matay, yung iba nagugutom, ganun. So libong Pilipino at daang Amerikano at iba pa ang namatay sa Death March na ito. So yung maraming napatay na
na Amerikano at Pilipino sa Death March na yun. So, ang The Critics Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng araw ng kagitinan ay nakikisa tayo at nagpupugat sa mga martir at bayani at magigiting na Pilipino na nagdepensa ng ating bansa laban sa mga Hapon. Nakikisa tayo sa selebrasyong ito taon-taon at naway magkaisa ang lipunang Pilipino laban sa sinumang nakop at api sa ating bansa o soberenya, maging direkta o indirect naman ito na pananakop. So yun, tayo ay nakikisa dito sa selebrasyong ito ng araw ng kagitingan at tayo ay naway ang ating lipunang Pilipino ay patuloy na gawing ehemplo yung ginawa ng ating mga bayani ng panahon niya, maging panahon ng Kastila, to defend our country. Yan. Para protektahan natin yung malalaman sa mga mananakop. At sa ngayon ay tayo ay hindi masakop ng lumang mga bansa. At hindi sa lahat maging tayo friendly nation sa ibang bansa para tayo ay hindi nila pag-isipan na sakupin, direkta man o hindi indirect. Tayo ay maging bansa na mahusay sa kooperasyon, relasyon, lalong-lalo na pagpapainting ng United Nations at kapayapaan sa buong mundo, na hindi tayo iiral yung kapayapaan at human rights, immunity in UN, at hindi yung may pagkakababa. Okay? So ayon sa ating Pangulong Marcos sa kanyang pananalita sa araw na ito, ating pag-ibayuhin ng ating tapang o maging mabuti o maging magiting upang mangarap natin ang kasalukuyang mga bansa. Ating pagtibayin muli ang ating pagyakap sa ating demokrasya at kapayapaan at kalayaan na nagawa ng ating mga ninuno. So yun, nais niya na tayo ay maging magiting at pag-ibayuhin natin yung pagiging kalayaan at kapayapaan. So yan ang ating suporta na Pangulong Marcos doon sa kanyang hikayat sa atin. So maging ehemplo ang kagitingan ng ating mga ninuno sa pagdepensa sa ating bansa. Higit ba, hingitan pa natin ito upang hindi takot ng mga mananakop. At maliban dyan ay maging sa pagtatanggol ng mabuti laban sa kasamaan at pagtataguyod ng makadiyos na pamumuhayan. So maging ehemplo natin yung ating mga ninuno para tayo ay mayroong bakuna ng ating tapang laban sa mga mananakop. Yan, hindi tayo pumayag ng masakop na ganun-ganun na lang. Yan. Tayo ay magkaroon ng kasaringan at kapayapaan. So muli, Kaliwanag Santa Maria ay liwanag naman sa pamahalaan mamamayan ang bansa ng mahal ng katuwid, mabuting pamamahala, patas ng hustisya at tugunin yung karapatang ng tao, yung mamamayan, sumuporta sa mabuting pamamahala, pamahalaan, sa pagpapairal ng patas ng hustisya at pagtugon sa karapatang ng tao. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa ayon sa ating karapatan, at kung tayo mamumuhay ng mapayapa ayon sa ating karapatan, tayo ay makapamumuhay ng maunlad at masagana ayon sa ating karapatan. Yan. So, at higit sa lahat, ay patuloy natin pagtalima ng buong mabuting balita mula dito sa ating pagsunod sa pamamahala ng mabuting pamamahala. Sa gayon, magkakaroon tayo ng kaligtasang spiritual mula dito. At pagpapairal ng mabuting balita at pagsasabuhay higit ito sa ating yan. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at ay patuloy na nanampalataya, nagabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo, maging Banal na Santa Maria, ng pagprotekta sa ating bansa, sa ating pamumuhay, kasaganaan at pagpala. Hindi lamang sa bansang ito, sa buong mundo, laban sa sino mang gumagawa ng hindi mabuti at mga kademonyo. Yan, magandang hapon sa inyo lahat. God bless.